Ako maraming apo. At sabi ni Francoy, ako si Superman. Pero nagbago na siya. Siya na raw si Iron Man. Sabi naman ni Timoy, ako si Batman. Pero nagbago na rin siya. Siya na raw si Captain America. At si The Boy naman, ang Batman. Marami akong mga aral na natututuhan sa aking mga apo. Sila na ang aking teacher. Identity. Para silang mga nasa dreamland. Ang dali-dali nilang magbago ng kung sino sila. Ngayon, ang ating paksa ay tungkol sa identity. At ito ay isang series ng ating pagbubulay tungkol sa life of Christ sa mga susunod na linggo. At lalagyan din natin yon ng ilang mga aralin sa Genesis na related sa ating paksa tungkol sa life of Christ. Nagsimula tayo sa birth ni Jesus sa Christmas story. Tapos nakita natin nung 12 years old siya, ang talino niya, ang hunong. At tapos yung bautismo ni Jesus na simula ng kanyang public ministry. At ngayon, ang unang salpukan, ang unang round ng laban ay ang tukso na kanyang kinaharap. Ang bahaging ito ng buhay ni Kristo na kanyang unang-unang kinaharap ang tukso at ang kung ano ang tuksong ito na tungkol sa identity o kung sino ako ay nagpapahiwatig na ito ay isang pinaka malubha na laban na kinakaharap ni Jesus at natin. Merong mga marurunong na mga guro na ito ay inilagay sa mga salita na madaling matandaan. Ito ay the battle of the flesh, the world, and the devil. O kaya, yung iba sabi, ito ay the battle for girls, gold, and glory. At ang tugon o sagot sa lingwaang ito ay prophet, priest, and king. Kaya yun ang tanong sa digmaang ito. Sino ako? Saan ako galing? Saan ako pupunta? At maganda ang sinabi ng ibang mga may insight na yun daw ay tanong ng mga Westerners, ng mga individualistic. Pero ang tanong sa mga Asyano o Oriental ay, sino kami? Saan kami galing? Saan kami pupunta? Sapagkat ang mga Asyano ay mas family o ganun din ang Western pero community ang ating buhay. Kaya yun. Ngayon, ang ating paksa ay identity at para mas madali kong maipaliwanag at saka madali nyo maintindihan, ay hinati ko ito sa tatlong aral. Identity is going to be tested. Identity can be lost. And identity is the word. Identity is going to be tested. Sabi ng kwentong ito,
the Spirit led Jesus to the desert to be tempted by the devil. Mahiwaga ito, ano? Malalim. Ang Spirit nag-lead sa temptation. Pwede ba yun? Di ba masama yun? Ang temptation, kapag nahulog ang tao, ay kasalanan. Pero kung napaglabanan, yon ay test ng kung sino siya. Kaya kinakailangan ng test para ma-reveal ang tunay na identity. Kaya sa kamay ng demonyo, ang pagsubok ay para mahulog. Sa kamay ng Espiritu, ang pagsubok ay para magtagumpay. Kaya may kaibahan ng test sa pagsubok. Yan. Bakit ito ang digmaan na pinili ng demonyo? If you are the Son of God, alam niya na ito ang weakest point ni Jesus at ng tao tayo. Sino ako? Yan ang weakest point. Kaya diyan siya umatake. Doubt. Yun ang kanyang sandata. Kamabisa. Alam niya dito maaaring mahulog ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tanong na ito. Kaya yun ang dahilan kung bakit ito ang kanyang pinili. Ang tanong na ito kung sino talaga si Jesus ay tanong ng buong kasaysayan ng mundo. Ang pamagat na Son of God sa Old Testament ay maliwanag na title ng God. Sa mga Hudyo, maliwanag na ang Son of God ay pamagat ng Diyos. Ngunit, sa ibang mga relihiyon, nahati. Merong mga naniniwala na si Jesus ay Diyos. Merong mga naniniwala na si Jesus ay tao. Ang Katoliko, ang Protestante, si Jesus ay Diyos. Ang Islam, ang Buddhism, ang Hinduism at iba pang mga relihiyon, si Jesus ay tao, propeta o Diyos pero mas mababa kaysa sa Ama. Hindi pantay. Kaya dyan nahahati ang labanan ng kung sino si Jesus. Sa isip ni Jesus, sino siya? Ang revelation tungkol sa kung sino si Jesus, katulad ng revelation ng Diyos sa pagpapahayag ng kasaysayan ng kaligtasan, ay unti-unti, dinideposituhan, hindi biglaan. Kaya ganun din kay Jesus. Sa isip ni Jesus, ang tanong na ito ay hindi pa kumpleto ang sagot. Kaya kahit sa isip niya, ay merong maaaring posibilidad na siya ay mahulog sa tukso ng pagdududa ng demonyo. Kasi kung hindi posible yan, drama lang ang tukso ng demonyo sa kanya. Hindi alam ng demonyo, hindi siya omniscient na si Jesus ay Diyos. At kay Jesus din, dahilan sa hinubad niya ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya hinubad ang pagka-Diyos. Ang pagkapantay niya sa Diyos, hindi siya omnipotent, hindi siya omniscient, hindi siya omnipresent. Kaya ito ay unti-unti na napapaliwanag kay Jesus kung sino siya. Napaka-crucial nung bautismo niya na sinabi ng Ama sa tinig na mula sa langit, ikaw ang aking anak. At tapos,
sinigundahan pa ng Espiritu na bumaba sa langit at pumunta kay Jesus. Kaya yun ay nasa isip ni Jesus. Okay? Pero patuloy niya sa kanyang buhay na ito ay natututuhan hanggang sa maging buong buo ang katotohanan na kung sino siya na pinahayag ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Sabi ni Pedro, kauna-unang pagkakataon na sinabi yun. Kaya, kahit si Jesus man ay nung una, hindi na sa bandang huli. Sa simula ay question sa kanya. Ito. Doubt. Kaya, yan ang kanyon na itinutok ni Satanas sa kanya. Na ito ang kanyang weakest point. Pero maaari ding maging strongest point. Pero maaari maging weakest point. No? Can go one way or the other. Remember, hindi drama. Itong pangyayaring ito, may possibility it can go one way or the other. Si Jesus ba ay mahuhulog o siya ba ay magtatagumpay? Kagaya dun sa paraiso, ito rin ang digmaan na kinaharap ni Eva at ni Adan. Exactly. Sino? Kanino? Saan? Yan ang question. Maaring mawala ang identity. Sabi na natin, kinakailangan ipaglaban. Ano? Paglaban mo yan. Testingin yan. Maaring mawala ang identity. Kaya nga nakikipaglaban eh. Kaya nga meron ditong digmaan eh. Maaring mawala. Si Satanas ay merong identity sa simula. Siya ay si Lucifer, pinakamatalino, pinakamaganda na anghel sa lahat. Lumikha ang Diyos ng langit at ng lupa sa simula. At doon, nahulog si Eva at si Adan. Pero meron pang isang tragedy ng pagkahulog at yun ay ang pagkahulog ng mga anghel. At sinasabi na 1/3 of the angels ay nahatak ni Satanas na nakawin ang identity nila. Nawala na yung identity ni Lucifer no? Kasi ang kanyang identity, pinili niya ang kasinungalingan. I can be equal to God. Sinungaling. Yun ang pinili niya at nahatak niya ang 1/3 of the angels para mawala din ang identity ng mga anghel na yan na kanyang naging mga kumpon. Kaya, ang misyon ni Satanas mula noon ay magnakaw ng iba pang identity at ang kanyang tinutukan ay pagkatapos ng mga anghel, ang mga tao. Gusto niya na baguhin ang identity ng mga tao. Diyan siya nag-i-specialize. Baguhin ang identity kung sino talaga. Ikaw. Ako. Identity. Mawala. Mabago. Maging identity niya ng sinungaling sa halip na identity ng Diyos na katotohanan. Kaya, doubt, yun. Ano? Tayo ngayon ay hindi lang si Jesus ang nagbuno, si Satanas, si Adan at si Eva, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang mundo. Yan pa rin ang digmaan ng mundo na ating pinakaharap. Mundo, bayan, God, pamilya, simbahan. Yan
sa mundo, ang example ng Amerika na pinaglalabanan ng puti o itim. Ano ang identity? Nagdidigma ang Amerika sa soul ng bayan ng kanyang lipunan. Sa Pilipinas, ang ating pinagdidigmaan na issue ng identity ay tayo ba ay province of China o tayo ba ay malayang bayan. Sa pamilya ay ganyan din ang digmaan. Digmaan ng mga mag-asawa, digmaan ng mga magulang at mga anak. Ano ba talaga ako? Anong pipiliin ko? Saan ako pupunta? Yan ang mga digmaan. At sa simbahan, ganyan din ang digmaan. Sa XBC, ano ba talaga ang misyon ng XBC? Ano ba talaga ang dahilan kung bakit narito ang XBC? Ang XBC ba ay narito para sa neighborhood? Nandyan ang Quirino Elementary School, nandyan ang Don Quintin High School. Daming estudyante dyan. O ang XBC ba ay para sa malayo? Ang mission ba ng XBC ay mag-church planting? Yan, no? O, maaari din natin sabihin ang iba pang mga issue, ano? Ang XBC ba ay tunay na disipulo, na Kristiyano? Ano ang tunay na Kristiyano? Who is a real Christian? Binubuno yan, ano? Natin, na mga tagasunod ni Kristo. Merong mga Christian, merong mga church-chan. May nagsabi ang kailangan na XBC ay revival. Digmaan na kung ano, sino, saan tayo. Ang identity ay ano ang sagot? Kung ito ay maaaring mawala, paano ito hindi mawawala? Ang identity is the Word. Kaya yun ang sabi ni Jesus na sagot paulit-ulit sa doubt ni Satan. Ha? It is written. Yun. The Word. Yan ang nagdi-define sa identity. Ano? Nagbabattle ang mga lesbians, gay, bisexual, transgender sa mga issue na ito. Ganito ako pinanganak. Yan, ano, ang mga issue. Okay. Ang mga mangyan, no, nagtuturo pa ako sa Mangyan Bible School. Ang sabi ng mga land grabbers, kayo ay mga unggoy, doon kayo sa bundok. Kaya, ang mangyan ba ay para sa bundok o para sa kapatagan? No? Okay? Ganon. Ang sagot is ang salita ng Diyos. It is written. Yun ang sabi ni Jesus. Ano? Hindi tumawag si Jesus para labanan itong mga demonyo ng laksalak sa mga anghel, ng mga madirigma,
ng mga anghel para labanan ang demonyo. Hindi siya kumuha ng kidlat at kulog para patayin ang demonyo. Hindi. Ang strongest weapon. Kung merong weakest point, ang strongest point ay ang word. Yun. Kaya yan ang ginamit ni Jesus. Okay? At kapansin-pansin na salita lang, talo ang demonyo. Salita lang. Maganda yung hymn ni Martin Luther, "A mighty fortress is our God." Merong line na sinasabi doon, "One little word shall fell him." Isang maliit na salita lang, babagsak si Satanas. Yan ang strongest point. Sinabi na ng Ama kay Jesus, "Ikaw ang aking anak, ng Espiritu doble." At ngayon ang salita, triple, na ito ang magdi-define. Hindi ang demonyo, hindi ang sarili mo, hindi ang peer pressure ng mga classmates mo. Kung hindi, si Jesus. Siya magsasabi kung ano ang definition ng identity. Kasi ang identity ng demonyo, kasinungalingan. No? Ang identity ni Jesus, katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit natatalo ang demonyo. Bakit isang salita lang, talo si Satanas? Bakit ito ang weakest point ni Satanas? Sapagkat kay Satanas, ang kanyang identity ay lies, kasinungalingan. At yan ang kanyang nilalagay sa isip ng kanyang mga tinutukso, kasinungalingan. Tapos pipiliin mo yung kasinungalingan. Tapos magbabago ang identity mo. Doon ka susunod. Pero, pinapakita rito na ang kasinungalingan ay hindi magtatagumpay sa katotohanan. Good will always win versus evil and sin. Kaya yan ang dahilan kung bakit talo si Satanas. Walang laban. Lies. Lies. Yun. Ang mga Pariseo ay magagaling sa salita. Nakikipagtalo sila kay Jesus. Ikaw, hindi mo sinusunod si Moises, yung kanyang mga batas. Ang kanilang pinagtatalunan, ang ini-issue nila kay Jesus, yung Sabat, anong araw dapat, yung kung ano ang pagkain na malinis at marumi, at kung ano ang mga palayok na paraan ng paglilinis na marumi at hindi marumi. Maliliit na mga letra ng salita. Kaya sabi ni Jesus, hindi ang letra, kundi ang spirito, ang buhay. Ang mismong Biblia, kung letra lang, hindi yan mabisa. Punong-puno tayo ng karunungan. Alam natin ang lahat ng mga memory verse. Sinasabi natin ang mga references ng ating mga na-memorize, ating mga tinuturo. Pero kung yun ay letra lang at walang espiritu, patay. Hindi yun buhay. Kaya maaaring magaling tayo sa pangangaral, ngunit kung hindi ito pinamumuhay, kasinungalingan, natutuwa ang demonyo. Alam ng demonyo kung ang iyong buhay ay kasinungalingan o katotohanan. Yan ang dahilan kung bakit si Hitler may Biblia. At dito sa ating bayan, maraming mga pastor, pati simbahan,
kasinungalingan, na wala ang tunay na salita. Salita gamit lang para magpakita ng kayabangan. Yun. Ito ang digmaan. Handa ba tayo kaharapin yung buhay natin? Paglalabanan natin ito. Alam natin kung ano ang kahinaan. Alam natin kung ano ang lakas. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating bayan, ang ating mundo, ang ating simbahan para sa kinakaharap na digmaan. Kung sino, saan,